Ang unang bagay na ginawa mo pagkatapos mong mabuhay muli, ay ang hukayin ang libingan ng campus beauty na si Leo Rockzu. At humiga sa loob ng kabaong para yakapin ang kanyang bangkay. Saka mo walang tigil na pinaghahalikan ang kanyang malaseresang labi. Dahil pagkalipas ng 2.5 araw, isang kakaibang kapangyarihan ang darating. Sa oras na iyon, lahat ng mga kaluluwa ng patay ay muling mabubuhay. At si Leo Rockzu ay inilibing habang suot ang isang pulang damit pangkasal. Dahil sa kanyang matinding sama ng loob na hindi nawawala, magiging ninuno siya ng mga zombie pagdating ng kakaibang kapangyarihan. Matapos mag-transform si Leo Rockzu bilang Drought Demon, naging pinaka-nakakatakot na nilalang siya sa buong Dragon Country. Sinasabing may isang tao na sa pamamagitan ng isang uri ng kakayahang manghula, ay natuklasan ng paraan para talunin si Leo Rockzu. At iyon ay ang halikan siya nang hindi niya namamalayan. Basta't mahahalikan mo si Leo Rockzu na may mga pangil ng zombie, makukuha mo rin ang kapangyarihang katulad ng sa kanya. Ngunit, bagamat mukhang mahirap ang paraang ito, sa katotohanan, ito ay napakahirap gawin. Huwag mo nang isipin na halikan siya. Dahil kahit lumapit ka lang ng kaunti ay gagawin kanyang tuyong bangkay. Kaya naman, sa loob ng ilang dekada ng apocalypse, walang sino man ang nakagawa sa paraang ito. Ngayong nabuhay kang muli, syempre, susubukan mong makuha ang kapangyarihan ni Leo Rockzu. Kung sakaling magtagumpay ka, ikaw ang magiging pinaka-nakakatakot na nilalang sa buong katapusan ng mundo. At buo rin ang iyong kumpiyansa. Sa ngayon, si Leo Rockzu ay isa pa lamang bangkay. Hindi pa siya nagiging isang tunay na Drought Demon. Hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari mo siyang halikan kahit paano mo gusto? Para makasiguro, nagpasya kang pumasok sa kabaong ng mas maaga. Hahalikan mo muna siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Puno ng pananabik, direkta mong binuksan ang takip ng kabaong. Marahil dahil sa impluensya ng kakaibang kapangyarihan, walang anumang senyales ng pagkabulok sa katawan ni Leo Rockzu. Nakapikit ang kanyang mga mata na parabang natutulog lamang siya. Halos malunod ka sa paghanga sa kanyang napakagandang mukha. Pagkalipas ng 2.5 minuto, sa wakas ay natauhan ka. Mabilis mong itinapon ang pala at humiga sa loob ng kabaong. Napakapayat ng katawan ni Leo Rockzu. Kaya sapat na sapat ang espasyo sa loob ng kabaong para sa inyong dalawa. Nang isara mo ang takip, biglang dumilim ang iyong paligid. Ngunit wala kang naramdamang kahit kititing na takot. Sa halip, bakas sa iyong mukha ang kasiyahan. Nung nabubuhay pa si Leo Rockzu, siya na ang kinikilalang campus beauty. Ngayon ka lang nakasama sa iisang kwarto ang isang babaeng ganito kaganda. At ganito pa kalapit. Pero sa ngayon, mas mahalagang unahin ang dapat gawin. Sa isipang iyon, bigla mong hinayla si Leo Rockzu sa iyong mga bisig. At saka mo siya hinalikan sa kanyang malambot na labi. Malamig na malamig ang pakiramdam sa pagdampi. Pero wala kang naramdamang paninigas. Sa halip, napakalambot nito. Lubusan kang nalunod sa pambihirang lamang na ito. At sa sandaling iyon, dahan-daang lumipas ang oras. Makalipas ang 2 minuto, biglang nanginag ang katawan ni Leo Rockzu. Napakunot ang noo mo. Posible kayang nabuhay ng maaga si Leo Rockzu? Imposible. Talagang imposible. Kahit na hindi nabubulok ang katawan ni Leo Rockzu dahil sa impluensya ng isang kakaibang kapangyarihan. Kailangan pa rin ng kaunting panahon bago siya maging isang tunay na malayno. Siguro isa lang itong ilusyon na dulot ng kakulangan ng oxygen sa utak mo. Dahil doon, muli mong hinawakan ang kanyang maliit na mukha at patuloy siyang sinibasab ng halik. Pero bigla kang nakaramdam ng matinding kirot. Kinagat pala ni Leo Rockzu ang labi mo. Tila ginamit niya ang kanyang buong lakas sa kagat na iyon. Agad na damyugo ng walang tigil ang gilid ng labi mo. Pero hindi ka man lang nataranta. Sa halip, kinagat mo rin ang malambot niyang labi. Napaijek si Leo Rockzu. Tila minumura ka niya na isa kang walang hiya. Samantala, sa di kaliwang magulong libingan, isang lalaki at isang babae ang papalapit sa direksyon ninyo. Master Kongshu, nagpakamatay pala itong si Leo Rockzu habang suot ang pulang damit pangkasal. Sabi niya, hindi raw niya ako palalagpasin kahit maging multo pa siya. Kailangan niyo po talaga akong tulungan. Amata ba? Kahit pa mabangis na multo o nabuhay na bangkay, kayang-kaya kong harapin. Isa pa, sadya akong nagdala ng aking pitchwood sword. Imposibleng hindi ko siya kayang talunin. Habang di narama ang makinis at malambot na paghaplos, lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Master Kongshu. Kahit na tila nag-aatubili sa una ang dalaga, hindi naman siya tumanggi. Dahil dito, lalo pang lumakas ang loob ni Master Kongshu. Ang malikot niyang kamay ay dumapo sa isang maselang lugar. Habang pinipigilan ng pandidiri, sinabi ng babae sa paraang mapang-akit. Aba, Master, huwag ka namang magmadali, basta't maayos lang nating masolusyonan itong si Leo Rockzu. Ako'y sayo na. Ang pangalan pala ng babaeng ito ay Guru. Katulad ni Leo Rockzu, isa rin siyang estudyante sa Shanghai University of Science and Technology. Dahil sa inggit sa kagandahan ni Leo Rockzu, nakipagsabuatan siguro sa iba pang babaeng kaklase para simulan ang pambubuli sa eskwelahan. Lihim nilang ginugulo si Leo Rockzu ng paulit-ulit, pero walang sino man ang nag-akala na magpapakamatay pala si Leo Rockzu. At bago pa siya mamatay, nag-iwan pa siya ng huling habilin. Naisuot sa kanya ng kanyang pamilya ang isang pulang best-idang pangkasal. At ihanda ang isang pulang kabaong para ilibing siya sa isang abandonadong sementeryo.
Para lang pagkatapos niyang mamatay ay maging isa siyang naghihiganting multo para gantihan sina Guru. At dahil sa sobrang takot ni Guru, hinanap niya si Kung Shu para magsagawa ng isang ritual para kay Liu Rockzu. Para matahimik na ang kaluluwa nito at muling isilang. Pero nang makita nilang dalawa na ang libingan ni Liu Rockzu ay nahukay na, pareho silang natigilan. Ha, ito. Ito ba ang libingan ni Liu Rockzu? Sabi, siguro nga, ito na yun. Pero bakit kaya hinukay ang libingan? Huwag mong sabihin, bumangon mula sa hukay si Liu Rockzu. Sabi ni Guru na puno ng takot ang mukha. Nang marinig ito, medyo nataranta na rin si Kung Shu. Kahit isa siyang monghe, nagpapanggap lang siya at wala talagang alam na anumang kapangyarihan. Ang dahilan lang kaya siya pumunta rito ay para makachansing. Pero sa eksenang nasa harap niya, halos maihina siya sa salawal sa sobrang takot. Amatoba Buddha, masyadong mabigat ang hangin dito. Baka mas mabuting bumalik na lang tayo bukas. Sabi, nakahipo ka na. Tapos ngayon, hindi pa tapos ang trabaho, tatakasan mo na ako. Lalaki ka ba talaga? Paliwanag. O baka naman isa ka lang talagang manluloko. HMP. Sige na nga, lalapitan ko para tingnan. Walang nagawa si Master Kongsho kundi hawakan ang kanyang espada na gawa sa kahoy ng peach. At dahan-daang lumapit sa kabaong. Nagkataon na 15 ng Hulyo ngayon. Ang sinag ng buwan na tumatama sa pulang-pulang kabaong ay nagbibigay ng kakaibang katatakutan. Nang papalapit na si Master Kongsho sa kabaong, biglang nagbago ang kalangitan at ang buong paligid. Ang dating maningning na liwanag ng buwan ay bigla na lang naging kulay dugo. Ang buong mundo ay parabang binuhusan ng dugo sa isang iglap. At naging isang tanawin na parang impyerno. Nang mapansin ni Master Kongsho ang kakaibang pangyayari, mabilis siyang umatras. Anong nangyayari? Bakit biglang naging pula ang buwan? Pagkasabi niya niyan, isang malakas na kulog ang biglang kumidlat mula sa langit. Sa sandaling ito, ang mundo ay tuluyang nagbago. Itim na ulan ang bumuhos sa kalupaan. Pero hindi kayang linisin ng yulang ito ang anumang karumihan. Sa halip, magdadala ito ng walang katapusang kapahamakan. Ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay tuluyang sumabog. Hindi mabilang na mga kaluluwa ng mga namatay na ang muling nabuhay sa sandaling ito. Sila'y magiging mga pinaka-nakakatakot na demonyo, para tugisin at patayin ang lahat ng taong makikita nila. Pero hindi pa rin naman tuluyang nawala ng pag-asa ang sangkatauhan. Matapos mabuhay ang mga kababalaghan, tuldok-tuldok-tuldok, ang bawat guhit ng dugo ay kumakatawan sa isang malakas na kapangyarihan. Mayroon pang ang kayang magpalabas ng ilang guhit ng dugo ng sabay-sabay. Ang mga taong ito ay walang dadaang kabilang sa mga pinakamalalakas. Sa sandaling ito, nang makita ni Master Kongsho ang lahat, tuluyan na siyang nataranta. Wala na siyang pakialam kung mabubuhay o mamamatay siguro. Itinapon niya ang hawak at tumakbo para iligtas ang sarili. Sumigaw rin siguro at mabilis na sumunod sa kanya. Sa sandaling iyon, ay kakaibang nangyari rin sa loob ng kabaong. Nakita na lang na naglalabas ng kakaibang enerhiya ang buong katawan ni Liu Rockzu. At ang kanyang buong katawan ay lalong uminit. Para siyang nasusunog. Wala ka ng oras mag-isip. Hahalikan mo na lang muna siya. Agad mong hinawakan ang ulo niya at hinalikan siya ng madiin. Pero pagdikit pa lang ng mga labi ninyo, may napansin kang mali. May matutulis na pangil na pala sa bibig ni Liu Rockzu. Ito ang mga pangil ng isang vampira, walang duda. Sa mga sandaling ito, ang kanyang katawan ay patuloy na dumaranas ng isang kakaibang pagbabago. At ang ganitong klaseng pagbabago ay nangyari rin sa iyo. Sunod-sunod na nakakatakot na kapangyarihan ang umatake sa iyo. Sa isang iglap lang, naramdaman mo ang sakit na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto. Para bang bawat selula sa iyong buong katawan ay pinupunit. Ang iyong kaluluwa ay tila tinutusok ng mga karayom. Sa ilalim ng marahas na kapangyarihan, unti-unting nanigas ang iyong katawan. Ang pagkakaroon ng immortal na katawan ang unang hakbang para maging isang Jiangshi. Ngunit agad mong napansin na mayroong mali. Dahil napansin mong unti-unti nang lumalabo ang iyong kamalayan. Para kang nagpuyat ng 3 araw at 3 gabi. Ang buo mong pagkatao ay malapit ng tuluyang bumagsak sa isang permanenteng pagkakatulog. Agad mong naunawaan na ito ay ang kakaibang kapangyarihan na sumasakop sa iyong isipan. Kung hindi mo ito kakayanin, tuluyan kang magiging isang tunay na Jiangshi. Hindi ito ang resulta na iyong ninanais. Bagamat malakas ang mga Jiangshi, mayroon silang isang kahinaan. Iyon ay ang mabagal nilang pag-iisip at mahirap para sa kanila na magkaroon ng talino. Pilit mong nilalabanan ang kakaibang kapangyarihang ito para hindi tuluyang manghina ang iyong kamalayan. Pagkalipas ng 2.5 minuto, ang iyong katawan ay wala ng bahid ng kulay. Mapatla na parang isang pirasong puting papel. Ang iyong mga balintataw ay naging kulay dugo rin. Sa gitna ng pagiging katakatakot nito ay may kasamang matinding pagnanais na pumatay. Maging sa iyong likuran ay tumubo ang isang pares ng itim na mga pakpak. Nagawa mong makaligtas, at nakuha mo pa ang kapangyarihan ni Jiang Chen. Sa mga sandaling ito, sa wakas ay naunawaan mo na ang iyong kasalukuyang kalagayan. Si Liu Rockzu ay naging isang Hanmei, habang ikaw naman ay naging si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isa sa 4 na dakilang hari ng mga patay. At siya rin ang pinakamalakas na hari ng mga patay. At saka, sa ilang mga alamat, si Jiang Chen daw ay nabuo mula sa pinakadalisay na dugo ng maalamat na si Pango. Kahit na hindi ito totoo,
Walang dadang ipinapakita nito kung gaano kalakas si Jiang Chen. Halos mabaliw ka sa tuwa habang nararamdaman mo ang kapangyarihan sa iyong katawan. Isang napakalakas na kapangyarihan na sinamahan pa ng talino ng isang buhay na tao. Sa mundong ito, sino pa ang makakapigil sa iyo? Agad mong sinipa ang takip ng kabaong at lumabas mula rito. Sumunod din agad si Liu Rockzo na lumipad palabas. Ang kanyang mga matang puno ng pagnanais na pumatay ay nakatitig ng mariin sa iyo. Nang makita mo ito, hindi mo napigil ang kumunat ang noo. Kung hindi ako nagkakamali, sa nakaraang buhay, noong si Liu Rockzo ay naging demonyo ng tagtuyot, wala na siyang kamalayan bilang isang tao. Ang natira na lang ay puot. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos niyang magising, ay pumunta sa Shanghai Science and Technology University, at pinatay ang lahat ng mga taong nambuli sa kanya noon. Ngunit sa buhay na ito, para nakawin ang kapangyarihan ni Liu Rockzo, puwersahan mo siyang hinalikan ng ilang oras. Hindi kaya gusto niyang maghiganti ngayon. Sa pag-iisip nito, mabilis mong pinakilos ang lahat ng lakas sa iyong katawan. Kung maglalakas loob si Liu Rockzo na kumilos, lalaban ka rin ng walang awa. Tutal, sa mundong ito ngayon, ang kaayusan ay tuluyan ng nagbago. Tanging ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay. Sa sandaling ito, ang magagandang mata ni Liu Rockzo ay naging kulay dugo. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng walang katapusang pagnanais na pumatay. Ang temperatura sa paligid ay patuloy ring tumataas kasabay ng kanyang aura. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nagiging tunaw na bato. Ito ba ang kapangyarihan ng demonyo ng tagtuyot? Sumigaw ka sa galit at agad na lumayo sa lupa. Kahit na sa tulong mo kaya ko nakuha ang ganitong kapangyarihan. Pero dahil gusto mo akong patayin, huwag mo akong sisisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Agad kang lumitaw sa harap ni Liu Rockzo sa isang iglap, at sinakol mo siya sa leeg. Sa sandaling ito, ang mabigat na presensya mula sa iyo ay tuluyang bumalat kay Liu Rockzo. Hindi tulad mo na naging si Jiang Chen. Ang naging anyo ni Liu Rockzo bilang demonyo ng tagtuyot ay ang diyosa ng kalamidad at tagtuyot. Mayroon siyang kapangyarihang kontrolin ang panahon. Bagamat wala kang ganoong klaseng pambihirang kakayahan, taglay mo naman ang natatanging presensya na para lamang sa isang hari ng mga zombie. Ito ay tulad ng isang emperador ng mga tao. Sa sandaling ito, gaano man kalakas ang demonyo ng tagtuyot, kailangan niyang sumuko. Sa madaling salita, magaling si Liu Rockzo sa malayo ang laban. Habang ikaw naman ay walang kapantay sa malapitang bakbakan. Nang maramdaman ng iyong makapangyarihang aura bilang isang pinuno, agad na nawala ng kakayahang lumaban si Liu Rockzo. Ang kanyang dating kayabangan ay biglang naglaho. Ngayon, para siyang isang maamong tupa. Lumapit ka sa kanyang tainga at bumulong. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi sumagot si Liu Rockzo. Isang bakas ng pagkalito ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nang makita ito, hindi mo maiwasang umiling. Mukhang walang sariling kamalayan si Liu Rockzo. Siguro, ito ang pinakamalaking pagkakaiba ninyong dalawa. Minsan na siyang namatay, at nabuhay muli dahil sa isang mahiwagang kapangyarihan. Kahit na naggamit siya ng malakas na kapangyarihan, wala pa rin siyang gaanong pinagkaiba sa ibang masasamang espiritu. Samantalang ikaw, hindi lang naging haring Jiang Chen dahil kay Liu Rockzo, kundi hindi man lang naapektuhan ang iyong kamalayan. Kung ganun, sakto, susubukan ko ang bago kong kakayahan. Pagkasabi niyan, kinagat mo ang leeg ni Liu Rockzo. Ang kanyang leeg na parang sa isang sisna ay napakahaba at balingkinitan. Kahit na matapos mamatay at maging isang halimaw, napakaganda pa rin niya at kaakit-akit. Wala kang ipinakitang anumang awa. Diretsong bumaon ang matatalas mong pangil sa kanyang leeg. Biglang nanginig ang katawan ni Liu Rockzo. Pero sa harap ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Makalipas ang 2.5 minuto, dahan-dahan mong binitawan si Liu Rockzo. Bilang isang Jiang Chen, mayroon kang 3 kakayahan. Unang kakayahan, aura ng hari. May kakayahan itong supulan ng lahat ng bagay. At kaya rin itong gawing zombie ang mga buhay na tao. At mag-iwan ng marka ng amo at alipin. Ikalawang kakayahan, immortalidad. Napakalakas ng pisikal na katawan. At kayang magpagaling gamit ang sariwang dugo. Ikatlong kakayahan, ebolusyon sa pamamagitan ng pagpatay. Pumatay ng mga nilalang para palakasin ang sarili ng walang masamang epekto. Ang ginamit mo kay Liu Rockzo kanina ay ang unang kakayahan, ang aura ng hari. Si Liu Rockzo ay isa ng zombie, at halos magkapantay lang ang lakas ninyo. Hindi ka rin sigurado kung kaya mong mag-iwan ng marka ng amo at alipin sa kanya. Kaya naman, tinitigan mo si Liu Rockzo mula ulo hanggang paa. Hindi mo pa siya nasuring mabuti noon. Ngayong tinititigan mo siyang maigi, hindi mo maiwasang humanga sa iyong isipan. Si Liu Rockzo, mapakatawan man o itsura, ay nasa pinakamataas na antas. Ang mapatla niyang pisngi na walang bahid ng dugo, ay nagpapakita ng isang kakaibang uri ng ganda. Sabay nito, nakatingala rin sa iyo si Liu Rockzo. Nagkatitigan kayo, biglang nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ninyo ni Liu Rockzo. Napuno ng galit ang iyong puso. Tagumpay, dahil sa koneksyong ito, maaari mo nang utusan si Liu Rockzo na gawin ang kahit ano. Yung tipong hindi siya kailanman susuway. Sa pagkakataong ito, kayong dalawa lang, isang lalaki at isang babae. Kung sa taong mahina ang pag-iisip, malamang ay may gagawin na siyang kung ano. Pero wala kang ganoong iniisip. Kahit na gagawin mo man, hindi ngayon ang tamang panahon.
Dahil kanina, habang nasa loob ka ng kabaong, narinig mong may papalapit sa labas. At narinig mo ng malinaw na malinaw ang kanilang usapan. Biglang nanlamig ang iyong tingin. Kung ganoon, tuldok, tutulungan muna kitang maghiganti. Pagkasabi niyan, tumingin ka sa malayo. Matapos makuha ang kapangyarihan ni Jiang Chen. Ang iyong mga kakayahan ay mas malakas ng ilang dosenang beses kaysa sa isang ordinaryong tao. Sa isang tingin pa lang, natukoy mo na kung nasaan sila. Ang tumatakas na sina Master Kongshu at Guru. Agad mong iwinasiwas ang iyong mga pakpak at lumipad patungo sa kanilang dalawa. Samantala, si Liu, na naging alagad mo na, ay tuwang-tuwang sumunod sa iyo. Samantala, 1 kilometro ang layo, si Master Kongshu. Matapos ang 2.5 minuto ng walang tigil na pagtakbo, ay halos mailuwa na ang kanyang bituka sa pagod. Habang hinihingal ng malalim, palinggan-lingon siya sa kanyang likuran. Buwisit kang monghe ka, hindi ka talaga maaasahan. Iniwan mo kong mag-isa dun. Natakot kasi ako, sagot ni Master Kongshu na parabang siya pa ang nasa katwiran. Bigla siyang ngumiti ng may pagkamanyak. Mataba, binibini, kahit pa bumangon mula sa hukay si Liu Roxu, hindi rin siya makakahabol kaagad. Kaya bakit hindi na lang tayo? Kung totoong natalo niya si Liu Roxu, aba, papatulan ko rin tong isang to. Tutal, kahit sino pa ang banat pa rin yun. Hindi na rin ako lugi, pero sa pinapakita niya ngayon, nakakainis talaga, nang akmang magagalit na siguro. Pero bigla niyang nakita ang nasa likuran ni Master Kongshu. Mula sa lupa, dahan-daang gumapang palabas ang isang bangkay. Napasigaw sa takot siguro. Nanlambot ang mga binti niya at napaupo na lang siya sa lupa. Anong nangyari? Lumingon si Master Kongshu sa likuran niya na may pagtataka. Halos ikamatay niya sa takot ang kanyang nakita. Dahil ang nasa harap niya ay isang nagpupumiglas na demonyo. Sumigaw si Master Kongshu, hinayla siguro at tumakbo. Pero 2 segundo pa lang silang tumatakbo, bigla siyang huminto. Dahil sa sandaling iyon, napapalibutan na sila ng mga demonyo. Nakita niya ang hindi mabilang na demonyo na gumagapang palabas mula sa lupa. Umaabot sa 10-10 ang bilang nila. Ang mga demonyong ito ay mga mababang uri lang ng halimaw at walang sariling pag-iisip. Ang alam lang nila ay pumatay ng pumatay. Tuluyan ng nataranta siguro nang makitang padami ng padami ang mga demonyo sa paligid. Master, kaya mo ba sila? Bilis, patayin mo na ang mga halimaw na yan. Pagkarinig nito, nautal-yutal lang si Master Kongshu at walang masabi. Magaling lang siya sa panloloko at panggagancho. Pero kapag totoong demonyo na ang kaharap, hindi na niya alam ang gagawin. At isa pa, tila walang katapusan ang mga demonyo sa harap nila. Padami sila ng padami. Punyeta, bahala na. Naglakas loob si Master Kongshu. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang Pitchwood Sword. At direkta niya itong isinaksak sa katawan ng isang demonyo. Pero walang naging epekto ang Pitchwood Sword sa demonyo. Punyeta, sana pala hindi ako sa Shopee bumili ng Pitchwood Sword. Sabi ni Master Kongshu na may halong pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Hindi nagatubili ang mga demonyo. Parang isang malaking alon, sabay-sabay nilang dinumog si Master Kongshu. Hindi pa man siya nakakasigaw ay tuluyan na siyang naglaho sa mundong ito. Nang makita ito, tuluyan nang gumuho ang mundo ni Guru. Mama, gusto ko na pong umuwi, huhuho. Sinong sasagip sa akin? Ayoko pang mamatay. Walang tigil ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mata. Matapos patayin si Master Kongshu, ang mga demonyo sa paligid, ay agad siyang pinagkumpulan. Sa sobrang takot, ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Pagkatapos ng 2.5 minuto, wala pa ring nangyayari sa kanya. Nagtatakang idinilat ni Guru ang kanyang mga mata. Bakit, buhay pa ako? Bigla, isang matangkad at gwapong anyo na tila isang makapangyarihan ang lumitaw sa kanyang harapan. Nagmumula sa taong ito ang isang pambihirang lakas at kapangyarihan. Para siyang isang isinilang para mamuno. Sa sumunod na sandali, gumalaw ang anyo. Isang sinag ng pulang dugong liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. Ang lahat ng mga demonyo sa kanyang harapan ay parang gawa lang sa papel. Lihim na natuwa si Guru. May dumating talaga para iligtas ako. At ang dumating, syempre, ay walang iba kundi ikaw, na napakagwapo. Sa loob lang ng 2.5 segundo, tinapos mo na ang lahat ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay mayroon ding sistema ng ranggo. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ito ay ang A, B, C, D, E, F, G. At itong mga demonyo sa harapan niya, kahit na marami, ay pawang mga pinakamahihinang F-class na demonyo lamang. Salamat sa pagligtas sa akin. Ako si Guru. Pwede ko bang malaman kung anong pangalan mo? Tanong ni Guru habang nakatitig sa iyo na may pagkahumaling. Lumingon ka at tinignan si Guru. Hindi naman pangit ang kanyang itsura. Maituturing siyang isang pambihirang dilag. Kaya lang, dahil sa matinding takot, nagmukha siyang sobrang haggard. Ang magandang makeup sa kanyang mukha ay kumalat na rin. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ayoko lang na mamatay ka kaagad, iyon lang. Ha, ganito ba talaga magsalita ang mga malalakas, laging may malalim na kahulugan? Sabi, Kuya Pogi, Superman ka ba? O isa kang maalamat na cultivator? Pwede mo ba akong protektahan mula ngayon? Gagawin ko ang lahat para sa'yo.
Sabi niya habang marahang idinidikit ang sarili sa braso mo. Dahil madalas siyang mag-ehersisyo, maganda ang pangangatawan ni Guro. Kahit sinong normal na lalaki, ay tiyak na bibigay sa tukso ni Guro. Pero ang kaso, hindi ka normal, model. Ang iyong mga braso, naging unan na ng libo-libo. Ang iyong mga labi, tinikman na ng 10,000 libo. Sa huli, isa ka lang namang walang kwentang piraso ng laman. Napadaing sa sakit si Guro. Tumingin siya sa iyo, puno ng hinanakit ang mukha. Pogi, anong ibig mong sabihin? Tuldok, nasasaktan mo ako. Wala lang. Hindi sapat ang lakas ko. Hindi kita kayang protektahan. Pero may kaibigan ako. Baka magkakilala kayo. Sigurado akong kaya kanyang protektahan. Sino? Nasa likuran mo lang siya. Ha?